SB19 nagpasabog sa Japan. Kento Nakajima biglang sumama sa Gento. Grabe ang collab. Mga ka-showbiz, grabe ang nangyari sa Japan. Muling ipinakita ng SB19 na hindi lang sa Pilipinas malakas ang kanilang pangalan. Sa kanilang Summer Sonic Tokyo performance, isang malaking surprise ang naghihintay sa Iten at sa Japanese audience. Habang tinatanghal ng SB19 ang kanilang hit song na Gento, biglang lumabas ang Japanese artist na si Kento Nakajima. At hindi lang simpleng guest appearance ang ginawa niya. Sumabay siya sa performance, nagkaroon ng sarili niyang Japanese verse at nakipagsabayan sa choreography ng SB19. Kaya naman mabilis na naging usap-usapan ang collaboration. Pero bakit napakalaking bagay nito para sa SB19? Ano ang significance ng paglabas ni Kento Nakajima sa kanilang performance? At ano ang ipinapakita nito tungkol sa patuloy na paglawak ng P-pop sa international stage? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga pinakabagong balita at showbiz updates. Mga ka-showbiz, hindi biro ang stage na pinagperforma ng SB19. Kasama sila sa lineup ng Summer Sonic 2026, isa sa mga malalaking music festival sa Japan. Para sa kanilang Tokyo performance, kabilang ang SB19 sa Pacific Stage lineup kasama ang iba't ibang international artists. At syempre, malaking moment na iyon para sa isang Filipino group. Dahil hindi lamang Filipino fans ang audience, Japanese music fans, international festival goers, at iba't ibang music communities ang maaaring makapanood sa kanila. Kaya ang bawat performance ay parang pagkakataon para ipakita, ganito ang P-pop. At doon talaga nagpakita ng kanilang energy ang SB19. Habang nagpapatuloy ang kanilang set, dumating ang moment na hindi inaasahan ng maraming 18. Gento. At kung kilala ninyo ang SB19, alam ninyo kung gaano kalakas ang kantang ito sa kanilang performances. Pero ngayong nasa Tokyo sila, may dagdag na sorpresa. Kento Nakajima. Ang Japanese artist ay lumabas upang makipag-performance sa SB19. At ang mas nakakatuwa, hindi lang siya basta tumayo sa stage. May sarili siyang Japanese verse sa Gento. At nakisabay din siya sa choreography ng grupo. Kaya ang performance ay naging tunay na collaboration sa pagitan ng Filipino P-pop at Japanese pop. Imagine ninyo ang reaction ng fans. Nasa Summer Sonic kayo. Pinapanood ninyo ang SB19. Biglang lumabas si Kento Nakajima. At pagkatapos, narinig ninyo ang Japanese verse niya sa Gento. Talagang may what just happened moment. At hindi lamang ito basta fan service. Dahil may musical connection talaga sa performance. May sariling bahagi si Kento. May choreography. At kasama mismo ang SB19 sa isang song na kilalang kilala ng kanilang fans. Kaya natural lamang na naging memorable ang moment na iyon. Kung titignan natin ng mas malalim, may magandang significance ang collaboration. SB19 represents P-pop and Filipino music. Samantala, si Kento Nakajima ay isang established Japanese entertainer and artist. Kaya nang magsama sila sa isang international festival stage, parang nagkaroon ng musical bridge sa pagitan ng dalawang bansa. At ito ang isa sa pinakamagandang development para sa P-pop. Hindi na lamang Filipino artists ang pumupunta sa ibang bansa para mag-perform. Nakikipag-collaborate na rin sila sa artists mula sa ibang music markets. At mas nagiging visible ang Filipino music sa international events. At kailangan din nating tingnan ang bigger picture. Bago ang Summer Sonic, nagkaroon na ng series of international milestones ang SB19 ngayong taon. Noong July, naging bahagi sila ng Lollapalooza 2026 sa Chicago, isang malaking international festival appearance para sa grupo. At pagkatapos nito, nagtuloy ang kanilang international momentum papuntang Japan. Bago ang Summer Sonic, iniulat din na nakatakdang gumawa ang SB19 ng Japanese television debut sa programang Day Day.
kaya hindi isolated event ang Summer Sonic. Bahagi ito ng mas malaking international chapter ng SB19. Hindi rin Tokyo lang ang kanilang naging stage sa Japan. Noong ika-14 ng Agosto, nag-perform ang SB19 sa Summer Sonic Osaka. Ayon sa GMA News, nagdala sila ng P-pop energy sa festival at nag-perform ng 9 na songs mula sa kanilang discography. Kabilang dito ang Damn, Gento, Emoji, Quit, Memories, Visa, Dunka, Lawless, at Crimzone. Ibig sabihin, bago pa ang surprise appearance ni Kento sa Tokyo, may solid festival performance na ang SB19 sa Osaka. At nang dumating ang Tokyo show, mas naging memorable pa dahil sa collaboration. Interesting din ang choice na Gento. Isa ito sa mga kantang naging malaking bahagi ng S19 identity. At ang kanta mismo ay may strong choreography at performance energy. Kaya bagay na bagay ito sa festival environment. Kapag festival, kailangan ng performance na mabilis makuha ang attention ng audience. At ang Gento ay may ganoong energy. Kaya nang idagdag si Kento Nakajima sa performance, nagkaroon ng bagong flavor ang kanta. Filipino lyrics, Japanese verse, Filipino choreography, Japanese artist, international audience, P-pop meets J-pop. Hindi rin random ang pagkakaroon ni Kento sa Summer Sonic. Kasama rin mismo ang pangalan niya sa official Summer Sonic Tokyo lineup. Kaya nasa parehong festival environment ang dalawang acts. At mula roon, nagkaroon ng opportunity para sa collaboration. Mas maganda pa rito, nag-post din si Kento ng photo kasama ang SB19 pagkatapos ng performance. Ipinapakita nito na hindi lamang ito isang moment na nangyari sa stage. Nagkaroon din ng social media follow-through. At syempre, alam natin kung ano ang epekto ng ganitong collaboration sa fans. Screenshots, clips, fan edits, reaction videos, at syempre, viral posts. Ito marahil ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento. Kapag pinag-uusapan natin ng P-pop, dati ay madalas na domestic market ang focus. Pero ngayon, mas marami ng Filipino groups ang nakikita sa international stages. At ang SB19 ay isa sa mga grupong patuloy na nagtutulak sa P-pop sa labas ng Pilipinas. Ang Summer Sonic appearance ay isang magandang halimbawa. Hindi sila pumunta roon para lamang sabihin na Filipino group kami. Pumunta sila roon para mag-perform bilang artists sa isang international festival. At iyon ang malaking difference. At magandang banggitin na hindi nag-iisa ang SB19 sa pagdadala ng P-pop sa Summer Sonic. Kasama rin sa festival ang BINI. Noong ika-16 ng Agosto, iniulat na nag-perform ang BINI sa Tokyo at nagkaroon ng 40-minute set sa Mountain Stage. Ibig sabihin, dalawa sa pinakamalalaking pangalan ng P-pop ang sabay na nasa Japanese festival scene. At mas maganda pa, may mga Filipino artists na pumunta rin upang suportahan sila. Kabilang dito si Maki, na bumiyahe sa Japan upang suportahan ang SB19 at BINI. Kaya talagang naging malaking weekend ito para sa Filipino music. At hindi rin dito nagtatapos ang international collaboration story ng SB19. May collaboration din sila sa Japanese group na BE:FIRST. Ang kanilang collaboration single ay Toy Friend. At noong ika-16 ng Agosto, parehong nag-perform ang SB19 at BE:FIRST sa All Out Sundays sa Pilipinas. Ayon sa members ng dalawang groups, nagkaroon ng connection ang fandoms at naging daan iyon para mabuo ang collaboration. At sinabi rin ni Pablo na pareho silang may vision na ipromote ang kanilang respective cultures. Ito ang isang malaking sign na hindi lamang one-time interaction ang ginagawa ng SB19 sa Japanese music scene. Unti-unti silang bumubuo ng relationships at collaborations. Ito ang tanong na siguradong pag-uusapan ng itin. Hindi na ba lamang P-pop group ang SB19? Pwede nating sabihin na mas lumalawak na ang international footprint nila. Pero syempre, hindi ibig sabihin na overnight ay global superstar na agad. International growth takes time. Kailangan ng consistent releases, international partnerships, live performances, fan base growth,
media exposure, at higit sa lahat, music that connects with people beyond the Philippines. At iyon ang ginagawa ng SB19 step by step. Para sa Filipino fans, iba talaga ang feeling kapag nakikita ang sariling artists sa international stage. Dahil ilang taon ding pinag-uusapan kung kaya bang makapasok ng P-pop sa global market. Ngayon, unti-unti nating nakikita ang sagot. May SB19 sa Lollapalooza, may SB19 at BINI sa Summer Sonic. May collaborations with Japanese artists, may Japanese television appearance, at may international fans na nakikilala ang Filipino music. Hindi ibig sabihin na tapos na ang journey. Sa totoo lang, parang nagsisimula pa lang ang mas malaking chapter. Ngayon, ang malaking tanong, ano kaya ang susunod? More Japanese collaborations? Another international festival? A full Japanese release? Another collaboration with Kento Nakajima? Or baka mas marami pang Asian artists ang makasama ng SB19? Wala tayong dapat i-claim hanggat walang official announcement. Pero kung pagbabasehan ang direksyon nila ngayon, malinaw na bukas ang SB19 sa international collaborations. At iyon ang magandang sign. Mga ka-showbiz, ang nangyari sa Summer Sonic Tokyo ay hindi lamang tungkol sa isang surprise guest. Hindi lamang ito tungkol kay Kento Nakajima at hindi lamang ito tungkol sa isang performance ng Gento. Mas malaking kwento ito. Ito ay tungkol sa Filipino music entering spaces where international artists meet. SB19 stepped onto a major Japanese festival stage. Then came Kento Nakajima, a Japanese verse, a shared choreography, and a crowd witnessing a Filipino-Japanese musical moment. At para sa 18, ito ang isa na namang moment na masasabi nating proud to be Filipino. Dahil habang patuloy na lumalawak ang P-pop, mas maraming tao sa labas ng Pilipinas ang nakakakilala sa talent ng Filipino artists. At baka ang pinakamagandang bahagi ng lahat, hindi na kailangang sabihin ng P-pop na bigyan ninyo kami ng chance. Dahil ngayon, nasa stage na sila at pinapakita na nila kung ano ang kaya nila. Kayo naman mga ka-showbiz at 18, ano ang reaksyon ninyo sa surprise collaboration nina SB19 at Kento Nakajima? Nagulat ba kayo nang biglang lumabas si Kento para sa Gento? At gusto ba ninyong magkaroon pa sila ng official collaboration sa future? Comment down below. At kung gusto ninyo ng mas maraming updates tungkol sa SB19, BINI, P-pop at trending Filipino celebrities, like, subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood at tandaan, kapag may Filipino talent sa international stage, hindi lang isang grupo ang umaakyat, kasama nila ang buong Pilipinas. Hanggang sa susunod na showbiz update.